Congrats, Pilipinas! Mukhang makakatanggap na naman tayo mga kababayan ng another Guinness World Record Award sa kurakutan mga kababayan. Sa kurakutan na naman. Dahil alam naman natin ha, sikat na tayo sa Guinness dati mga kababayan. Greatest robbery of a government of all time. Courtesy kay Marcos Sr. mga kababayan at ang kanyang asawang si Imelda. Na nagnakaw mga kababayan di umano ha ng tumataginting ng 860 million US dollar o katumbas yan sa around 50 billion pesos mga kababayan. Yan ay sa panahon ni Senior in the span of 21 years. Pero subalit na tapwat ang sabi ng ilan mga kababayan, mukhang tatalunin ang ginawa ni Senior dito sa kanyang The Junior mga kababayan. Dahil in the span of 3 years, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon na mga kababayan ang sinasabing nangyayaring kurakutan. Another Guinness World Record na ba ito mga kababayan? Clap, clap, clap. At kagaya ng dati, ang nag-orchestrate na naman dito mga kababayan, ang binagbibintangan ay ang pamilya Marcos mga kababayan na naman. Galing sa ama, etong anak mga kababayan, pati asawa, and then sa apo na si Sandro Marcos, dinawit ni Zaldico. Binulgar ni Zaldico na nasa likod ng matinding kurakutan na ito. Hay nako, kumpleto. Dinastiya na ba ito ng mga kawatan? Dinastiya ng mga kurakot? Malalaman natin yan mga kababayan pagdating ng panahon. Kung gugulong na talaga ang totoong hustisya at hindi na hawak ang gobyerno nitong pinagbibintangan ng magnanakaw mga kababayan. Paano tayo makakakuha ng ano ngayon? Patas na hustisya kung ang pinagbibintangang magnanakaw ay siya rin ang may hawak ng gobyerno. Panoorin niyo po itong analysis ng mga political analyst mga kababayan ha, tungkol sa pangyayaring ito na kinasasadlakan ng pamilya Marcos na naman mga kababayan. Opo, Prof, ano bang masasabi po ninyo nitong panibago na naman po mga videos na inilabas po ni dating Congressman na... Kompleto na sila no? Una, pinangalanan si Gagba. And then si Sandro. And then ngayon mga kababayan, ang ultimate na reyna, Lisa Araneta. Although not surprising mga kababayan, but this is a confirmation to the previous accusations. Meron na mga existing mga kababayan na akusasyon laban dito sa kanila eh. Eto mga kababayan, isang whistleblower ang nagkumpirma. Zaldico, nitong ano lang, nakaraan. Una, yung video ay nagdadawit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay Speaker pa rin, nakakatanggap di umano ng kickback, at mismong itong si Zaldico daw ang personally ang nagbibigay, at yung pangalawang video naman, dinadawit naman, hindi lamang daw si PBBM ang nakakatanggap ng may insertion, kundi pati yung anak niya na si Congressman Sandro Marcos. At itong huli. At lastly, ang ating pinakaiintay mga kababayan. Thank you, Zaldico. Yung request talaga natin na ibulgar mo rin ang iyong nalalaman dyan sa Jabadahat na yan. Ay ito naman pong si First Lady Lisa Marcos, na kung saan ay dawit din umano ang kanilang pamilya sa pag-control ng mga not surprising agricultural products at importation nga dito sa ating bansa. Sa tingin po ninyo, aside pa dyan ang sabi ni VP Sara, dawit din sa kidnapping. Ay kapanipaniwala itong mga kanyang mga ibinunyag, Prof. Maraming salamat po kung titingnan natin kumpleto na yung pamilya ka. Diyos ko Lord. Kulang na lang mga kababayan litrato ni Marcos Sr. at ni Imelda. Angkan ng mga mandurugas mga kababayan. Pahayag ni Zaldico na talagang yung buong pamilya ay idinawit ni former Representative Zaldico. Pero yung ibinulgar. Tanong pa rin din ng ating taong bayan, nasaan yung konkreto talagang ebidensya ni Representative? Mayroon siya pinakita ng mga tingnan nyo sa JAA. Gayon pa man, kung gusto nyo talagang pumunta dito, pababain nyo muna si Marcos para maging patas ang investigasyon mga kababayan. Paano siya makakakuha ng patas na investigasyon kung hawak lahat ni Marcos ang mga kababayan? Hustisya dito sa Pilipinas. Representative Zaldico. Alam naman natin na at some point talagang naging malapit si Representative Zaldico. Ang nakakalungkot lang na nangyayari ngayon
yung he said, she said at makikita natin na sinalag ito. Oh, sige. Pagpalagay natin na he said, she said. Deny sila mga kababayan, hindi ako involved dyan. Pero isa lang ang hindi nila dininay mga kababayan. Isa lang. And either way mga kababayan, lugi ang Pilipino nito. Hindi nila dininay na mayroong kurakutan. At hindi nila dininay na bilyon-bilyon kung hindi trilyon mga kababayan ang nawala sa kaban ng bayan. Now, common sense will tell you, kaya ba yan na Zaldico lang? Ano siya, presidente? Kahit mag-deny sila mga kababayan itong mga animal na to, itong angkan ng mga magnanakaw, imposible mga kababayan na wala silang mga kamay dyan. Kaagad ng Malacanang at nakakagulat dito sa ika-4 na Mayroon pa video na mga na kasunod inilabas niya ay direktang ang Pangulo ang sumalag at humarap dito sa mga akusasyon ni Representative Zaldico. So, Nung mga kababayan, na-implicate na ang pangalan ni Admiral. Grabe, lumabas na si Bangag mga kababayan. Ang sabi niya, ikakansila ko ang ang pasaporte mo. Hindi ka makakapagtago dyan sa ibang bansa. Huhulihin ka namin. Talagang galit siya mga kababayan sa kanyang darling amo. Kung tutuusin mga kababayan, ang amo ni BBM, baka ito si Lisa. ako yun pa rin din yung panawagan natin. May maaaring may punto o maaaring merong bahid ng katotohanan, pero yung buong picture ng lahat ng akusasyon magiging akusasyon pa lang siya kung una sa lahat yung panawagan natin na bumalik siya dito sa ating bansa. And then, sige, pabalikin natin kung bumaba na si Bangag mga kababayan. Otherwise, antayin natin ang 2028 Zaldico. Survive until 2028. Pero bago yan, ibulgar mo muna lahat. Harapin niya ito ng personal, mag-sworn siya dun sa kanyang mga statement at Saan mag-swear ka, Boying? Ay, nako. Na sinong naglagay? Si BBM. paglabas ng konkretong ebidensya. Dito talaga masasabi natin na yung kredibilidad at yung kanyang nalalaman ay may merito talaga at hindi biro-biro ang kanyang mga akusasyon dahil lumalabas buong pamilya base sa kanyang pahayag at aligasyon ang nakikinabang at may Eto na lang. Gusto namin kung pauwiin man yan si Zaldico mga kababayan, gusto namin under siya sa pangangalaga muna ng Senado. O, dyan lang muna. Wag sa Kongreso. Sa Senado, i-contempt ninyo hanggang 2028. Gusto namin ma-assure mga kababayan ang kaligtasan ni Zaldico. Tapos, ipa-under custody siya mga kababayan doon sa grupo ni na Marcoleta. Para sigurado mga kababayan na hindi yan matitegi. paggawa ng mga maanumalyang mga proyektong ito sa ating pamahalaan. Opo, gaano kalaki po ang nakikita po rin yung posibleng epekto ng mga alegasyon na ito ni Zaldico sa kredibilidad naman po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Wala na. Of course, kung makikita natin, Credibility? napaka-shaky recently nitong mga, Si Marcos, mga kababayan, mayroon pang credibility. Wala na. Sa paningin ng ordinaryong Pilipino, Magpa-survey kayo ngayon. Yung totohanan ng survey. Gusto namin, kalye survey na lang. Aktual na survey talaga. Face to face. Walang cut. Di ba bangag na lang mga kababayan ang bibilib dyan kay Marcos? nakalipas na araw patungkol dito sa pahayag ni Representative Zaldico. Tapos kung mapapansin natin, may carry over pa ito nung last week na pahayag din ni Senator Amy. So nagsusunod-sunod at nakakaapekto pa rin din ito bagamat ngayon napansin natin na medyo Tapos may pasabog pa si Amy Marcos mga kababayan na Judictus Benedictus. Yan pa lang mga kababayan, no? Diyan pa lang. Isa na yung indikasyon kung bakit nagkakaganito, nagkakandaletse-letse ang bansang ito mga kababayan. ang Pangulo ang direktang sumasagot sa mga aligasyon pero ang mga mamamayang Pilipino ay nag-iisip din at ano nga ba ang katotohanan pagdating dito? Kung may epekto, definitely may epekto siya. Buong mundo ang nakakaalam na mga kababayan. Dahil lumalabas dun sa mga aligasyon na buong pamilya at yun nga yung Buong pamilya, buong angkan. Mula sa lolo. hirap dito, Sir Franco, ang hirap sapagkat
yung court of public perception o yung public Court of opinion. public perception. Ito ngayon ang mahirap na tingin ko salagin o depensahan ng administrasyong ito. Ang kanilang dyan mga kababayan, mag-hire sila ng mga troll o mga AI mga kababayan, troll farm. Ang mga pumupuri dyan sa kanila mga kababayan, mga bayaran yan. Kasi wala pa rin ding konkreto talagang mga napapanagot. Pangalawa pa, yun nga ang hirap ma-discern na kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ito bang lahat ng ito ay may patutunguhan, sinasabi na Walang mangyayari hanggat andyan si Marcos. na lamang ang panahon. Pero alam niyo yun, yung mga dapat na mapanagot na mga mabibigat at yung investigasyon, wala pa rin din. Tulad yan, sinasabi na bubuksan na ang pagdinig sa publiko ng ICI, pero hanggang ngayon wala pa rin din. Tapos ang sabi ni Sandro mga kababayan, ICI, imbestigahan niyo ako. Siya na daw ang imbestigahan ng ICI mga kababayan. Willing na daw siya magpa-investigate si Sandro Marcos. Ay nako, sige, i-livestream natin ha. Habang tumatagal, yung issue ng transparency, mabigat nating inaabangan kasi palalim ng palalim at mabibigat at mas mabibigat na tao na. Wala, goodbye transparency mga kababayan. Walang transparency. Ito ba ay mahirap mag-isip pero based on public perception, is this just a way to evade really those who are accountable? Ano ba yung binibigay sa atin? Pamedya-medyang mga impormasyon lamang o kumbaga mali-maliit lamang na pananagutan para ma-appease yung nararamdaman ng publiko. So, hindi pa rin nasasagot talaga kung sino ang may direktang accountability dito. Tapos sa February mga kababayan, ang sasampahan nila impeachment. Si VP Sara Duterte, ang kapal ng pagmumukha ninyo. Subukan ninyo sampahan si VP Sara ng impeachment. Tapos etong sina Marcos, wala lang, okay lang. Bilyon kung hindi trilyon mga kababayan ang nawala under his watch. Kung maalala po ninyo, tinanong din po si Vice President Sara Duterte hinggil nga po dito sa video na ito ni Zaldico, yung pagkakadawit ni Sandro Marcos doon nga sa kung meron ba itong insertion. Kasi nga, di umano may insertion nga daw itong si Sandro Marcos, sabi ni Zaldico. At ang sabi ng Vice Presidente ay makikita yung ebidensya mismo doon. Oo, hindi madideny mga kababayan ni Sandro. Siya ang proponent Kasi sila po yung mga pumirma. Ano bang masasabi po ninyo doon? Tama naman po ang ating bise sapagkat kung titignan ho natin Sir Franco andun ang pangalan ni napakahalaga ho Marcos na yun nga po busisiin natin. Ako po sa aking pagtingin kung ang ICI talagang sinasabi nilang transparent at independyente, gumawa po sila, magdagdag po sila ng mga tao dahil lumalalim na po ito. Gawin ho nilang yung term na tinatawag natin na segmentize nila yung kanilang paraan ng pag-iimbestiga. So katulad nito, may umusbong na bagong pagkakataon o mga posibilidad o anggulo sa pagdawit di umano ng ating ng first family. Matagal ng usap-usapan yan mga kababayan. At yung pangingialam ni Lisa Araneta Marcos. Open secret yan mga kababayan. Tingnan nyo mga interview, di ba? Lahat bukang bibig nila, first lady. Ano bang mandato ng first lady iyan talaga? Kung tutuusin mga kababayan, hindi dapat sila nagpapasip-sip dyan. Hindi yan ang presidente, hindi yan ang hinalal. Ang lahat ng ito mga kababayan, etong kabwisitan, kagunggungan, at kamalasan na ating nararanasan mga kababayan, nangyari nung pumasok sa eksena yung first lady na yan. So, maaaring ito dapat tignan, busisiin na kaagad. Kasi ang nangyayari, sa dami na at lalim, pag pumapatong-patong, yung mga aligasyon na ito na urgent dahil, syempre, mabigat po, natatakpan at tumatagal po lalo. Kaya ang taong bayan nag-iisip, yun nga ho, yung term sa basketball na dinidribble lang po ba? Dinidribble. Delaying tactics po ba hanggang sa darating sa dinidribble, binubudol. Yan mga kababayan. Na kung saan makalimutan na o baka makalimutan na ng taong bayan kung ano ba talaga ang kung sino ba talaga ang dapat na mapanagot. Paano po ang magiging epekto naman sa public trust o tiwala ng taong bayan? Tingnan nyo mga kababayan ang trust rating ng BBM. Kung hindi lang nila kakampi ang
mga, lalo na Okta Research. Wala na talaga. Yung Okta Research, basura na yan all the way mga kababayan ha. Ito na lang mga SWS at Pulse Asia. Bias din yan pero dyan mga kababayan, hindi nila madi-deny ang spaghetting pababa ng pababa na ratings ng Agva mga kababayan. Sa liderato po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nito, Prof. Anong mangyayari? Alam nyo, Sir Franco, maganda ho yung katanungan Si Jade nyo. po, si Jade po ito. Sir Jade, sorry, Sir Jade. Pasensya na po. Alam nyo, pansinin ho nga ninyo, no? Nung nakalipas na panahon, yung mga iba't ibang survey firms, napakasigasig sa pagtitingin. Ang style nila mga kababayan kapag mababa ang ang rating ni BBM, hindi nila ilalabas sa news mga kababayan. 'Di ba pansinin niyo may mga panahong walang report kung ilan na ang nakuha survey ni Agva. Ayaw nila sa news. Tapos mag-aantay sila na tumaas ng kahit piso mga kababayan ang tinaas. Sasabihin nila, rating ni BBM tumaas kumpara sa nakaraan. Tapos hindi nila binalita yung nakaraan. Ng mga approval rating, trust rating ng ating mga opisyalis, sa mahabang panahon, pagputok ng flood control program, Sir Jade, bakit parang wala ho ngayon lumalabas na ganyan? Ako, tatanungin ko, una, ano ang perception ng tao pagdating sa trust rating, approval rating ng ating mga matataas na opisyal? Ikalawa, ano ang perception ng mga tao pagdating doon sa ngayon mga kababayan, ngayon ang magsasabing excellent pa rin si Bongbong Marcos, gunggong na lang talaga. Gunggong na lang. Ng ICI sa paggawa Kagaya ni Bongbong ng trabaho. Gayon din ang Senate Blue Ribbon Committee at kung ano-ano pa. So, asan siya ngayon? Dati nakikita natin, napakasigasig ng mga firms. Pero bakit ngayon, tila baga wala? Nagtatakip na. So, yun din. Ano rin din yung pakawari o perception ng mga taong mamamayang Pilipino pagdating doon sa patuloy na nangyayaring ito sa epekto sa kanilang buhay. Hindi ba? So ito yung mga mahalagang dapat na naglalabas at saka ipinapahayag at ginagawa ng mga survey firms. So bakit tila ho napakatahimik ngayon ng mga survey firms natin? Tahimik. Pero sa Ang maingay lang mga kababayan, Okta Research, tsaka yung RP Mission. tingin po ninyo, Prof, ano yung forecast po ninyo? Babagsak ba or tataas? Natural, bagsak na bagsak. Bagsak pa sa mga kababayan. Grado ni bangag sa college. Dahil na-drop out siya. sabi nga ng Pangulo, siya yung naging dahilan daw na kung bakit na lumabas po itong anomalya ng flood control Siya pa ngayon ang hero. Siya nga ang mga kababayan prime suspect. projects. Well, ako tingin ko po mahirap po 'yan kasi una po sa lahat kung sa paraan ng metodolohiya ho yan, random sampling. Pero ang pinakamaganda, hagipin ho nila yung nandoon sa ibaba, yung mga tao talaga Namimili yan Yung survey, maniwala kayo. kung saan yung mga Lutong Marcos. sa middle Kung mayroong lutong Macau, mayroong lutong Makoy. class, yun mga nandoon talaga sa mga laylayan, na tanungin ng diretsa kung ano ang epekto Kinalay ni Robredo, laylayan. o ano ang estado ng kanilang pamumuhay. Well, of course, mahirap mag-speculate kasi dapat data-driven. Pero we would assume, aking pakawari ay malaking pakiwari. epekto pa rin din ito pagdating sa trust rating ng ating Pangulo sapagkat yung mga malalaking pangalan na may accountability po talaga, napakabagal. Parang, tinitignan natin. Romualdez! Gasgas yung pangalan ni Representative Zaldico. Pero teka, parang Hindi! Ni Romualdez talaga, mga kababayan. Okay lang si Zaldico, kinasuhan na Pero si Romualdez, ang sabi na, lang daw, mga kababayan, negligence, animal. Negligence yung mukha nyo. At ang sabi ni Ted Filon, mga kababayan, posible daw kasuhan and then malabnaw mga kababayan na kaso ang isasampa na madaling lusutan mga kababayan tambaluslus. Bakit parang nawawala sa loop ang pananagutan din ni former House Speaker Martin Romualdez at ng iba pa pong mga opisyal? Bakit ho ganon? Yung iba pong mga opisyal din sa Kamara parang nawala po dun sa mga pagdinig at saka lumamig yung kanilahong mga pangalan. So kailangan maipakita po talaga at para mabangon o makita. Hindi babangon, mabangag.
Bumangag mga kababayan eh. Talaga yung big picture ng epekto nito doon sa trust rating po ng ating pong Pangulo at ng ating mga matataas na opisyal po. Nabanggit po ninyo si Speaker Martin Romualdez na madalas ding nababanggit ni Zaldico. Sa tingin po ninyo, protektado itong si Speaker Martin Romualdez? Ay, natural. Atay na rin po sa mga monitoring po ninyo mga pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bobong Marcos? Well, of course, ang nangyayari po kasi, hindi naman ko tingin kong protektado dahil sinabi ng Pangulo na wala namang sisinuhin, gayon din yung kanyang mga gabi. Walang sisinuhin. Lokohin Hindi. yung mga ulol nyo. Mga sinungaling. Pero kung mapapansin ho natin, Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw or the same person mga kababayan. Sinungaling at magnanakaw pwede sa isang katauhan. yung naratibo nagsishift na ng direkta diretso din sa ating Pangulo at sa kanyang pamilya. Pamilya, anak, asawa. Not to mention ang kanyang lolo mga kababayan, ang kanyang ama pala si Senior, may award na sa Guinness. Nalilihis yung siya, usapin. for the second time around, magkakaginis mga kababayan. Soon to be talaga, magkakaginis yan si Marcos Senior at Junior mga kababayan. Mas malaki ang kanyang trophy. Mas malaki ang kanyang trophy nito. Tinalo ni Junior si Senior mga kababayan eh. Doon din sa kung meron man at base sa mga ebidensya na kung may pananagutan din si former Speaker Martin Romualdez. Kailangan pa ba itanong yan? Dito, syempre, general statement lang yung pahayag na kahit na patuloy siyang dinadawit, may mga pahayag din pero very, very general. Secondly, kailan? Bagamat pinatawag siya, kailangan busisin. Ano yung pananagutan niya doon sa 2025 GAA? Paano yung proseso talaga ng pag-approve? Ako, simpleng-simple nga, balikan ho natin yung mga, may mga blanco pa doon. pahayag dati ni Representative Toby Chanco. Isa pa yan. Yung changkong yan mga kababayan. Panay hugas kamay mga kababayan. Kay bangag. I-pinpoint mo kung nasaan yung mga malalaki na mayroong amendment o di umano insertion, tapos i-identify mo kung kani-kaninong distrito yan. Very simple, tsaka mo sila ipatawag at tsaka mo imbestigahan. Ganun lang kasimple. Kahit na po kasi yung document, ililid ka na po niyan eh. Unless otherwise nga po na iba yung proseso, iba yung direksyon na kanilang tinatahak at hanggang ngayon, Iba. nasa ng transparency dito sa ICI. Kasi kung ako Wala eh. Wala, sikreto lang nila mga kababayan. Tapos, paano nangyari na ang sabi ng ICI, wala kami nakitang direktang ebidensya na naglilink kay Romualdez. Ay nako, wala kayong nakita o wala kayong talagang pilit nyong hindi makita, ayaw nyong makita. Kung inopen nyo lang sa sa publiko yan, kami ang makakakita, mga animal na ICI. Inutil Commission for Infrastructure. Very simple lang. Ito, GAA ng 2025, identify mo yung may pinakamalalaking distrito ng mga pinakamalalaking project. Doon mo makikita. Magandang pwedeng tignan yan yung katulad doon ng ginawa ni Senador Ping Lacson na in-identify niya yung doon sa mga... Isa pa yan si Lacson Umpisa mga kababayan. Inumpisahan. Mayroon ako mga pangalan. 67 congressman. Nung tinanong mga kababayan, sige ilabas mo na. Wala na. Ayaw ilabas mga kababayan hanggang ngayon. Hanggang ngayon walang napangalanan mga kababayan si Lacson. Pati si Magalong. Pareho lang din mga mga kababayan. Epal. May distrito o mga lugar na may matataas na ayuda. So, pwede mong pagdating dito. Tapos ang nakakatawa mga kababayan, yung AX, inisyo ni Ping Lacson mga kababayan. Bakit? Ito, nakikita na daw sila ng mga kababayan na issue sa Davao City. Malaki daw ang budget sa AX mga kababayan. Yun pala mga kababayan, bumalik sa kanila ang issue na Ping Lacson mga kababayan dahil ginamit pala yung AX mga kababayan sa pambili ng boto ng mga kalaban ng mga Duterte. Tapos ngayon mga kababayan, ang kanila pinagbibintangan si Pulong. Bakit daw malaki ang AX allotment ni Pulong? Whereas yung mga kababayan, purpose nun, ginamit nila Nograles mga kababayan at mga kampo ng mga Nograles. Mix Nograles, Carlo Nograles, para pambili ng kanilang boto.
Pero hindi tinagat ng mga Davaoenyo. Talo pa rin mga kababayan ang mga animal na to. mapinpoint mo na ano yung mga distrito na may pinakamalalaking project. Ikalawa, yung mga inilabas ni Representative Zaldico, pwede mo siyang gawing basihan para check o tignan yung mga proyektong may pinakamalalaki. Pero ano ba yung dapat nating tignan dito? Baka magulat tayo na pag 53 pages kay kay Sandro Marcos. Grabe. binuksan natin itong ganitong klaseng usapin, mas malalim sapagkat mas maraming bubusisiin at mas marami pong involved. Opo. Kapani-paniwala din ba or reasonable din yung mga sinasabing sagot no ng Pangulo at ng iba pang mga inaakusahan o nadadawit nga dito sa nababanggit ni Zaldico sa kanyang video na involved di umano sa korupsyon na sinasabi nila masama yan si Zaldico at marami pang mga masasamang mga salita laban po sa kay Zaldico, Prof. Or mas magandang ang kanilang ipapahayag o ipapalabas o magiging sagot ay talagang based on the evidences, yung mga data, yung mga dokumento. Yung eto mga kababayan, not necessarily andyan si Zaldico. Yung mga hints na lang ng mga dokumento na pinag-present ni Zaldico mga kababayan, tingnan nyo yan, i-review nyo yan. Diyan nyo makikita mga kababayan na talagang matindi ang kurakutan. Na magpapatunay na wala talaga silang kinalaman dito sa korupsyon. Tama po kayo dyan, Sir Jade. Imbis na magbatuhan ng akusahan, magbatuhan ng putik, maglabasan na lang at magbatuhan ng ebidensya. Ebidensya laban sa ebidensya. Yan ang pinakamaganda. Kasi, alam niyo, habang tumatagal, lalong pahirap ng pahirap yung kalagayan ng ating bansa, yung estabilidad ng politika, damay-damay pati sa estabilidad ng ekonomiya at higit sa lahat yung epekto nito sa atin pong mga kababayan. So tingin po ninyo hindi nagiging epektibo yung communication strategy o epektibo ba yung communication sa mga speeches ni Ngagba mga kababayan, hindi nawawala stability. Anong stability na ang pagnanakaw mga kababayan, ang korupsyon ang nag-stabilize ngayon. Maintained. Strategy ng Malacanang hinggil nga sa pagtugon sa isyong ito? Tingin ko may problema din ho sa handling. Talaga may problema. Lalong-lalo na yung tagapagsalita nila mga kababayan. Malaking problema as a matter of fact. Lalo lang sa ulo. In terms of the communication strategy. Kasi ang nangyayari po kapag may problema, isisisi sa kabilang kampo, isisisi sa mga Duterte. Duterte talaga. Walang kamatayan. Tayo nito sa mga Duterte. Ganyan ang sa ngusok ni Clark Castro mga kababayan. Kung sino pa man, kaya lalong na tumataas yung level of distrust ng ating mga kababayan. Kasi, pag lahat may kasalanan, pwera na lang sa kanila mga kababayan. Diyos ko Lord, itong mga animal na to, typical na mga kababayan, ugali ng mga jablo. Wala jablo talaga mga ugali. Kasalanan ng lahat. Kami, wala kasalanan. Inyo lahat yan. Merong halimbawang pahayag, ibabalik ka agad na, tignan na natin kung sino kaya yung merong magbibigay silang pronouncement. Tignan na natin kung sino kaya yung may interest. Noong panahon ng mga Duterte, bakit ganito? Sino kaya yung merong, hindi ho nakakatulong tingin ko yung ganitong klaseng approach o yung tinatawag ho nating demeanor na, of course, yung sarcasm po na tinatawag. Hindi natin ito kailangan na at this juncture kasi pure sarcasm ang mga... lalo lang nakaka-contribute ho talaga siya sa inis at Oo nga. Eto si Bangag kung gusto niya at least mga kababayan maibsan itong galit ng sambayanan sa kanya. Kumuha na siya ng yung matinong tagapagsalita mga kababayan na kung hindi alam sasabihin na hindi alam. Hindi yung mag-iimbento at nang-iinis pa mga kababayan. Sige, ilagay niyo si Clark Castro dyan. Bababayan si Bangag na mainit ang ulo ng mga tao pa rin mga kababayan. Lalong umiinit everyday. Dahil dyan sa kanyang tagapagsalitang ungas din mga kababayan. Damdaming negatibo ng atin hong taong bayan kasi too much sarcasm po At yung sarcasm, hindi siya sarcasm for anything else pero sarcasm na pagtuturo dun sa iba at parang malipad sa kanilang sarili. Wala rin ding accountability ng ang administrasyon. Papunta na sila sa yung nakakalungkot din po dito. I think it's really a communication issue, how the failure to be able to communicate and the Presidential Miscommunications Office.
PMO na mga kababayan instead ng PCO. To be able to, appease the Appease. public. Yung laging klarong-klaro na good cop, bad cop yung datingan. Bad cup, puro kayo bad cup. Tingin ko hindi na po siya uubra ngayon kasi you need decisiveness. You need concrete leadership. You need accountability that, hey, it's on me, pananagutin natin yan. I'll be on top of the situation. Yun tingin ko yung hinahanap Ngayon, si kaning ganito kasi. versus anong unang gagawin. Sasalagin muna ng Ang problema dyan mga kababayan, yung media kasi hindi yan uubra ang kanilang mga kababayan, ang kanilang strategy kung ang media hindi kakampi. Masyadong malambot ang media sa mga Marcos mga kababayan eh. Dumating pa nga sa punto na talagang pinopromote pa nila ang kabangagan mga kababayan. Lahat ng sasabihin ni Claire Castro, universal truth para sa media mga kababayan. Wala talagang rebuttal o contradiction mga kababayan. Wala. Kanilang spokesperson, tapos yung dating o yung demeanor very sarcastic and otherwise. So, yun po, Po, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano ba yung pinakamahalagang hakbang na dapat gawin po ng Pangulo at ng kanyang pamilya upang parang mabawi Step down! yung yung There is no other way but to step down. trust nga Wala na. Hindi na mababawi ang trust mga kababayan. ay kung ito ay naapektuhan man Prof at makakasurvive ba ang Pangulo at ang pamilya nito sa gitna ng mga Politically dead na yan mga kababayan. Lahat ng mga Marcos, wala na yan. akusasyon na laban po sa kanila. Ako, tingin ko po maglabas po ng mabigat at matibay po na ebidensya. Gawin lang po kung ano yung tama at What do you expect mga kababayan? Coming from, ang sabi na nga ni Aimee, addict. Sabi ni Aimee, nagsabi niyan ha, what do you expect from an addict? Makakakuha ka ng mga kababayan, matinong mga gawain yan? Ewan na natin. trabaho lamang po sa pagkakataong pagtrabahuhang mabuti para mapabuti yung pamumuhay at buhay ng atin pong mga kababayan. At higit sa lahat, mapanagot ng mabuti. Panagutin at yung inaantay ho ng taong bayan, yun, kung totoo ba talaga na walang sisinuhin, walang kahit hindi. Naniniwala kayo? Huwag na kayong umasa na totoo yung pinagsasabi niya. No! sinong Never. mataas kamag-anak, dito po susukatin ang ating Pangulo at ang kanyang liderato kung magpapatotoo po ito na regardless ho kung sino ang tatamaan nitong investigasyon na to, talagang meron pong mapapanagot. Mahirap pong paasahin ang ating taong bayan kasi tingin ko nasa point na po na talagang medyo sukdulan na yung nararamdaman sukdulan po na. ng ating taong bayan. Lalo na ho Sukdulan. ngayon, papalapit ang Kapaskuhan at papatapos na po ang taon, pero yung inaantay nangyari ito as early as September, pero parang ang bagal ng Anong sabi nila mga kababayan? Wala munang magarbong Pasko. And then ngayon mga kababayan na sinabi niya yan, ilang party na ang dinaluhan mga kababayan. Diyos ko. usad, ang bagal ng ang bagal ng mga ang bagay-bagay patungkol dito. At hanggang ngayon yung usapin pa rin din po sa transparency talagang walang-wala po. Prof, magandang umaga si Admar po ito. Naririnig natin sa mga depensa ng mula sa mga kritiko dito sa side po ng gobyerno pag meron pong mga halimbawa kagaya po dito sa mga inilahad ni Congressman Zaldico, meron po silang mga depensa ng gobyerno at iba pa na pagpuna sa pamamalakad ng gobyerno, yung mga kataga, lagi natin itong naririnig, fake news at Yan ang kanilang mga kababayan, number one depensa. Fake news yung sinasabi ninyo. Diyan sila magaling mga kababayan. Mag-tag ng fake news tapos sila pa number one fake news. destabilisasyon. Nakikita niyo po ba na ito yung kanilang pinapalutang na mga issue, panakip, at hindi ba ito mapapansin ng taong bayan? Kumbaga, Napansin mo na nga. parang magiging katanggap-tanggap ba ito palagi? Kasi lagi nating naririnig ito pag mayroong mga akusasyon, fake news agad. AI, dapat tayong mag-ingat sa fake news, parte yan ng destabilisasyon, tapos nandun yung Ulit-ulit, kakibat ng banta ng kaso
sa side ni Congressman Zaldico, maliban sa detalyado, kumbaga parang mas marami siyang details yung mga senaryo, With all yung the mga documents. ganap, no, sa mga allegation niya, inilalahad niya. Tapos meron pa siyang Tapos chronological order mga kababayan. Tapos with all the evidences. Lahat ng mga instances mga kababayan, mga events na tinutukoy niya, mayroong mga kaakibat na dokumento na verifiable mga kababayan. pakita mga numero. Meron pa siyang mga pinapakitang mga larawan. Pero dito sa side ng depensa, fake news, destabilisasyon yan, wag paniwalaan, pauwiin yan dito. Hindi tumbok yung kanyang Sagot. tugon dito po sa sa naging dep- akusasyon, Prof. Oo nga eto mga kababayan, sa halip na sagutin yung punto por punto, yung binibigay na instance ni Zaldico. Ang sagot mga kababayan, pauwiin yan dito. So how about this mga insertion ni Zandro? Yan lang, pauwiin man dito. Ang sagot din niya. Itong involvement ni Lisa Araneta, hindi man lang nila dininay mga kababayan. Ang sagot nila, pauwiin yan dito. O wala sa hulog mga kababayan ang sagot. Yun nga po, tama po kayo dyan. Laging ang naratibo is fake news at saka destabilisasyon. Ngayon, tandaan din natin na maging critical tayo. At some point, naging malapit at naging kaalyado nila si Zaldico. So, maaari, yun po, maaaring half-truth, maaaring Etong mga Marcos mga kababayan, talagang may problema yan. Dahil napapansin nyo, itong mga taong kumakalaban sa kanila mga kababayan, dati namang kakampi. Vic Rodriguez, Glenn Chong, Maharlika, pati na nga si VP Sara. At ito ngayon mga kababayan, Zaldico. Kung walang problema itong ugali ng mga Marcos mga kababayan, bakit sila iiwanan ng kanilang mga kakampi at kukontrahin? Diba? Tapos ang worst pa dito mga kababayan, yung kanilang mga kalaban dati na nang-aapi sa kanilang mga kababayan, sila na ngayon ang bidang-bida na mga kababayan, tagapagtanggol nila ni Marcos. Oh, what a joke. What a joke. walang punto o merito, pero ito marahil yung diversion o taktika upang ma-evade yung mga pahayag ni Representative Zaldico. Kaya nga ako po, ang sa akin pagtingin, the only way na talagang magkaalaman na, umuwi si Zaldico dito at diretso diyang tayuan ang kanyang mga pahayag. At Pero- doon, Hindi kami papayag dyan na si Zaldico parang papasok mga kababayan sa bungangan ng mga buhaya. Paano natin maa-assure ang safety ni Zaldico mga kababayan? Umuwi ka dito Zaldico 2028, June 30 pa, July. Hindi na si BBM. Tapos bigyan ng whole departure order yan si BBM dahil tatakas yan mga kababayan pagkatapos ng termino niya. malalaban. Kasi ito rin din ho yung sa akin pagtingin bagamat may half-truth, ipagpalagay na natin, o bagamat may diin o bigat ang aligasyon ni former Ang representative problema lang kasi kay Zaldico mga kababayan is pinapalabas niya na wala talaga siyang natanggap, which is imposible din. Gayon pa man. Hindi na natin madidismiss mga kababayan ang talagang mga expose niya laban sa mga buayang ito, mga Marcos at Romualdez. Zaldico, bagamat aligasyon pa lamang siya, ang pinaka-questionable pa rin din, yung kanyang credibilidad pa rin din. May credibility issue pa rin din kasi si Representative Zaldico. Na kung titignan natin, ito yung taktika pa rin din. Dahil credibility-wise, may issue din si Zaldico Yan So, nga, oo. yung perception pa rin din ng mga Totoo mga kababayan, merong issue yan sa credibility. mo yung Pilipino, bakit ka umalis? Bakit ngayon ka lang nagpahayag? Pero makes sense mga kababayan. Makes sense ang kanyang paglantad. Dahil pinapaamin sa kanya lahat mga kababayan And then wala naman ding naniniwala mga kababayan na kaya ni Zaldico na mag-isa. Hindi kaya ni Zaldico na mag-isa mga kababayan ang i-orchestrate itong nakawan. Ganyan. Noong mga panahon na ikaw napapakinabangan o gamit na gamit, tumigil ka o tumahimik ka. O di kung totoo yan, itong mga akusasyon sa ito, magpapahayag ka ng ganyan, una, hindi sa video, pumunta ka dito sa Pilipinas, and so on, basically, bumalik ka dito sa Pilipinas, harapin mo, that's the only way to redeem his credibility. Kasi at the end of the day, kaya may opening doon sa sa pahayag palagi ni Representative Zaldico is Pababain nyo muna si Marcos.
Pababain niyo muna si Marcos. issue of his credibility as well. Kaya yung atake at yung communications para sa lagin, klarong-klaro, madali mong i-divert into fake news, into whatever issue of destabilization. Opo, dito naman po sa issue ng pag may pupuna, may mga pagtatanong, may mga critics sa gobyerno, abay, DDS agad. Yun po, Oo. nakakalung... Pati na si Saldico. Sabi na, DDS si Saldico. Oy na, kailan naging DDS yan? Never naging DDS yan, mga kababayan. Bicol pa nga yan nga po nang isipin kasi ang Kakampwet yan, problema kakampwet. po, Sir Edmar, imbis nga po na magkaroon ng accountability, ang diversion po palagi ay sa kabilang kampo o sa kampo po ng former Speaker Rodrigo Duterte. Kasalanan, Tapos, eto ngayon, anong sabi nila mga kababayan? Nag-umpisa lahat ang kurakutan sa panahon ni Duterte. Yan ang kanilang mga kababayan, naratiba ngayon ng mga animal. Kay VP Sara na kung saan lalo hong nakaka-contribute doon sa divisiveness ng atin pong mamamayan ngayon. Lalo tayo namumuhi mga kababayan. Nag-i-intensify lang ang ating galit dito sa mga animal na to. Pagka mayroong problema, pagka itong existing na to, sisi. So, hindi ko alam kung yun ba yung communication strategy nila, yun ba yung playbook nila, na pagka may problema at lahat ng ito, babalik at i-refer yung naging problema doon sa previous administration o sa mga Duterte. As usual. Which is, hindi ho siya nakakatulong kasi katulad nan, yung public perception din, anong gagawin ng dating Pangulong Duterte, nakapiit na. Anong ginagawa ng BP Sara as far as Lalo na si Claire Castro mga kababayan, no? Grabe talaga. Pati si Tatay Digong mga kababayan, andun na sa kulungan. Binabastos pa rin niya mga kababayan talaga. concern? Tahimik ni wala, hindi nga masyado, very, very seldom mo nga lang makikita yung pronouncement na pinapahayag ni VP Sara ngayon. So, kung titignan natin, on the defensive side palagi, kasi ang Sabi ni VP Inday, ito daw ginagawa ngayon ni BBM is mga kababayan, is a profile of a drug addict. nangyayari is mas sumisingaw na within this administrations, these big allegations are within basically this administration po. Opo, tapos isama na rin natin yung laging pagbabalik, pagsisisi sa dating administrasyon. Ang punto kasi dito, nabuksan itong issue ng korupsyon. Kung maalala natin na Prof, nung merong, marami na tayong mga naririnig, no, doon sa pagpuna sa 2025 budget, doon sa nabanggit ni VP Sara Duterte na yung budget ay 2 tao lang daw yung humahawak po niyan, maraming mga issue. Pero yung talagang nagpagising sa taong bayan para maging Gising sa laman taong sa kanilang bayan. mga social media itong pagtuligsa sa korupsyon ay noong Nag-umpisa talaga ito mga kababayan, mabuking sila noon. Yung bumaha mga kababayan. Dahil nagyabang si Bangag na mayroon siyang 5,500 flood control. That is the biggest mistake ni Bangag mga kababayan. Kanyang sarili ang kanyang pinahamak. Buti nga sa'yo ngayon mga kababayan Pero kahit ano pa man, aalingasaw at alingasaw ang kanyang nakawan dyan mga kababayan. Hindi nila matatago na Sobrang tindi. Tatak Marcos. may ipinagmalaki ang gobyerno natin na mahigit 5,500 na mga flood control projects. Yan, Nag-fact check ang kalikasan, binaha. Binaha. At mula noon, maraming mga kalamidad ang nangyari sa ating bansa, mga hindi basta-bastang mga pagbaha, no? Pati sa sentro mismo ng mga syudad, binabaha na. Yung Pati mga Senado, binaha. lugar na hindi binabaha na. Maraming mga residente nagsasabing first time na mangyari sa kanila. Sa gitna ito ng mga ipinagmamalaking flood control Ang projects. dami Tapos daw. ngayon, sisisihin naman nila Duterte na, Dolomite. nakalipas po. Prof, nakikita nyo po ba na kasi ang tingin din ng ating mga kababayan, ginawa ito ng gobyerno na, 'di ba, ang isa din sa kanilang parang notion na pinamumuka nila ngayon na sila yung nag-umpisa sa paglaban sa korupsyon, nag-imbestiga sa pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong Yun yung Marcos. lagi nilang inuulit,
ulit po, Prof. Pero parang ang problema ngayon is yung tinatawag na exit strategy. Paano kaya nila ito tatapusin? Kasi parang bumabalik din sa kanila. Prof, ano pong masasabi nyo rito? Alam nyo, Sir Edmar, kung Admar, tutuusin hindi Edmar. po, ang pinaka nag-whistleblower at nagbukas ng pintong ito na una hong nagsabi, si VP Sara. Nung Oo. Si Natatay Digong, mga kababayan. lumabas po itong usaping ito, Hmm. si VP Sara yung una nagsabi na Oo, ang yung sabi niya, hawak lang ng 2 tao. Utaw. budget, ganyan, ganito. Ito yung naging galawan pagdating sa 2025 budget, which later on, ano ho yung nangyari? Validated po ng mga nangyaring sakuna, dilubyo Na fact na check. nasaksihan natin itong nakalipas na panahon. So, it's tingin ko vindication on the part na ano yung sinabing Wala man lang silang pasasalamat, mga kababayan, kay Tatay Digong. pahayag ni VP Sara before was basically tawag dito, justification doon sa kanyang pahayag na meron nga nangyayari at tignan nyo nga itong mga taong to na eksaktong mga tao na kung saan vinalidate yung sinabi ni VP Sara. So, yun ho yung nakikita natin, kaya yung mga tao, tingin ko may pag-uyam na paano mo isisisi doon sa mga Duterte ngayong everything na yung ipinahayag ni VP Sara before nababalidate ng Nabalidate. sinasabi at pinapahayag ni Wala man lang silang thank you kay VP Sara. Itong mga dilaw, mga kababayan, ang sabi nila, wag kang pumalit, Sara. Di baling magnanakaw. Di baling ang presidente ngayon magnanakaw. Wag ka lang pumalit. Yan ang kanilang punto. Representative Zaldico. At hindi lang yun, yung mga eksaktong nangyari nitong panahong ito na sa flood control, yung usapin pagdating dun sa budget, and so on and so forth. Maganda yung niraise mong concern o question, Sir Edmar, no? Yung usapin ng exit Admar, strategy. hindi yan Edmar. Hindi ko alam kung may exit dito. Sa lalim nito at sa laki at lalim ng mga tao at laki ng mga taong involved, I don't know what will be the exit strategy or if there is any strategy to begin with. Ang tingin Siguro, ang ano nila, mga kababayan, failure of election yan ang gusto nila. Tapos, hindi na mga kababayan, hindi na aalis sa pwesto si Ngagva. Posible yan, mga kababayan. ko lang, ang basa ko lang, ang low-lying fruit na laging estratehiya, pag may problema, isisi palagi sa nakalipas na administrasyon. Pero, Kasalanan ng Duterte. ano na siya, tingin ko pababa na, pa-plateau hanggang sa pa-decline na siya. Kasi ang mga taong bayan, critical ang mga Pilipino, matatalino at saka napakalalim mag-isip ng mga Pilipino. Paano mo magiging Ang problema sa mga katagang yan, mga kababayan, gagamitin din ng mga animal na mga visit talaga, no? Etong sinazaldi ko, mga kababayan, di ba dati binabash nila si Sara, mga kababayan. Tapos ang sabi ni Zaldi ko, matatalino ang taong bayan. Alam ng taong bayan kung sino ang mga hudas. Dahil matalino na daw ang taong bayan. The nerve, mga kababayan, nagagamitin nila yung mga katagang yan na Diyos ko. Ginagamit din ng mga ungas. exit strategy ang mga Duterte na ibuntun o isisi sa kanila, lahat ng nangyayaring ito, iba yung nagiging source na ng information at base na sa mga investigasyon ng kung anong meron ngayon, ito na yung lumalabas. Ang pinakamalaking hamon dito, pinakakawawa yung taong bayan po. Opo. Prof, may Taong iba pa nga bayan. nagsasabi na ito nga daw si Zaldico nagagamit o ginagamit daw ng Tapos si Tambalusos din, mga kababayan. Alam lang taong bayan kung ano ang katotohanan. Diyos ko, Lord. mga Duterte, ng mga DDS, itong si VP Sara Duterte may kinalaman daw sa paglabas sa kanya. Naniniwala ba kayo sa mga ganung mga naratibo? Nako. Nako, parang ako tatanungin, napakahirap kong paniwalaan kasi paano magiging Sila ang nagnakaw, mga kababayan, tapos isisisi nila kay Sara Duterte kung bakit nagkaganito sila. Nabuking sila ngayon. What? paano magiging kaalyado ng mga Duterte si Zaldico, kung matatandaan ho natin, number one ho siyang kritiko ng mga Duterte, lalo na ni VP Sara.
Ako tingin ko, basa ko lang po, no, survival mode ito sa parte ni Zaldico. Sapagkat, survival. yun nga po, naghahanap sila ng po pwedeng sisihin. Yun nga po, yung poster boy, ika nga. At naramdaman niya ho yun, so talagang inilabas niya na ho yung kanyang nalalaman. Tingin ko yung basihan o ang motivation dito ni Zaldico is to basically to survive. Otherwise, siya ho ang sasagap lahat ng problema pong ito. In other words, nananabla. At siya ho ang sasalo lahat ng ito base dun sa kung papaano fine-frame. Inubos na nyo, mga ari-arian nyo, Zaldico. Pinraise na ni Ngagva, pati ang mga lupain at mga kumpanya, mga kababayan. So, what do you expect? Wala ka ng uuwian. Tablahin mo na lang, ilabas mo katotohanan. Yung takbo ng mga bagay-bagay. Siya yung technically, siya yung magiging scapegoat o sacrificial lamb ho dito. Sacrificial. Huli na lang. So dapat hindi ito walang bahala yung mga aligasyon ni dating Congressman Zaldico sa tingin po ninyo. Tama po. At higit sa lahat, pati siya mapanagot din. So, Mapanagot din. Hindi pwedeng thank you na lang mga kababayan. Pero, pwedeng bawasan ang kanyang bawasan ang kanyang sentensya. hindi naman ho, porket siya nagsiwalat, siya, wala na rin ding pananagutan. May accountability ka rin kasi ikaw yung chairman ng komite. Di kung wala kung ayaw mo yan, di right there and then, bumitiw ka. Pero hindi, pinayagan mo. You allowed it. And hindi mo rin din, kasi tingin ko po, hindi mo pwedeng sabihin palagi na napag-utusan lamang po ako, sumusunod lamang po ako. Tingin ko po, laging merong, there's always a choice to do or not to do, and Correct. to choose good and to choose the better Corruption. of the Filipino people. But of course, power and whatever his reasons may be, it became, it got the best of him. So, yun lamang po. Prof, maraming salamat po sa inyong pong Salamat oras at sa pagbibigay ng impormasyon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.